Tuloy ang paglilinis at pagpalapad sa ilang estero sa Metro Manila para maibsan ang pagbaha. Pero may ilang pamilyang naninirahan malapit po sa creek ang ayaw magpa-relocate. Saksi si Steve Dailisan. Tuwing tag-ulan, taon-taong kalbaryo ang baha sa Metro Manila, lalo na sa mga nakatira sa esterong barado ng burak at basura. Si Aling Ana Maringa ng Barangay 180 Pasay, kinakabahan kahit sa konting ulan lang. Mabilis kasing tumaas ang tubig sa katabing Maricaban Creek. Nitong Huwebes nga lang hanggang bewang ang baha sa kanila. Swerte pa nga raw sila dahil madalas daw lagpas tao ang tubig. Lahat ng gamit namin nasa taas na eh. Lahat ng kahoy nasa taas na. Mga gamit namin, plastic tags sa ngayon ang ginagamit. Bukod kasi sa mga nakatirik na bahay, instant basurahan din ng mga informal settler ang estero. Pero ngayon patuloy na pinalalapad ng 3 metro ang estero. Mahigit 600 pamilya na rin ang na-relocate. Kanina ay tinurn over na ng DILG sa mga barangay ang responsibilidad ng pagme-maintain sa estero. Una, siguraduhin na manatiling malinis ito. Ibig sabihin, yung daloy ng tubig ay unrestricted. At pangalawa, na hindi sila papayag na merong muling magtayo ng illegal structure dito. Kabilang itong Maricaban Creek sa 8 daluyan ng tubig dito sa Metro Manila na tinukoy at binigyang prioridad ng gobyerno para mapalapad. Tuwing may malakas na ulan, mabilis ang pagtaas ng baha rito. Daluyan pa naman ng tubig palabas ng Manila Bay. Nasa hanggang 6 na kilometro ang haba nitong Maricaban Creek, pero mahigit 2 kilometro pa lamang yung napapalapad. Pinapakiusapan pa kasi ang mahigit sa 300 pamilya na lumikas. Isa si Lola Angelina sa mga nakikiusap na wag nang ilipat kahit pabatid nila ang peligro ng baha tuwing malakas ang ulan. Matanda na ako, malapit na akong matigo. Sa kanila na to, dito sa semento, ito sa magtitiis na lang kami sa ulan at araw. Kahit demolish pa. Pero di raw titigil ang MMDA sa pangungumbinse sa mga gaya ni Lola. Sa datos nito ng 22 flood-prone areas, 7 lugar sa Pasay, Makati at Taguig daw makikinabang sa relokasyon. Basta ma-maintain yung kalinitan, yung easement, yung lalim at yung width. Pero babaha pa? Babaha na madaling mag-subside. Ilang pang estero sa Metro Manila ang nililinis. Dagdag na solusyon din sa problema sa baha, mga ongoing road at drainage repair. Pero sabi ng MMDA, tiis-tiis muna habang nagpapatuloy ang mga ito. Sa ngayon, ang pinakamainam daw na magagawa ng publiko, huwag magtapo ng basura kung saan-saan. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.